We want to protect you, and not only you, of course, the relationship. Sa aming mga lalaki, we value yung exclusivity. Gusto namin kami lang. Why? Because we are, women only want the things that they can have. Yan ang gusto mo. Kasi ang gusto mo Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang trending ngayon. For sure, narinig nyo na to at napanood nyo na. Sino yung DJ na babae? Alam nyo na. So, siya yung sinaktan nung boyfriend niya. Siya si Jelly. Okay, disclaimer guys. So, wala akong alam sa kanila ha? Hindi ko sila kilala. So, magbibigay lang tayo ng opinion. And dahil yung topic natin is based dun sa nangyari. Okay? So, eto yung sinasabi ko sa inyo guys. Pag ikaw, lalaki ka, emotional ka, this will be happen. Gets? Pag hindi mo na control ang emotions mo, ganito ang pwedeng mangyari sa iyo. Sa mata ng publiko, sa mata ng society, regardless kung anong ginawa ng babae, once na nasaktan mo siya or pinagbuhatan mo siya ng kamay, wala ka nang magagawa. Ikaw ang mali. Kahit na sabihin natin, minaliit ka niya, minura ka niya, sinaktan ka niya, binatukan ka niya, sinabunutan ka niya, na-trigger ka, wala kang magagawa. Sa mata ng publiko, ikaw ang mali. At lahat ng kababaihan, they will fucking hate you. What? And especially those women na merong experience sa pananakit. Pero ang tanong, have you ever wondered bakit umabot sa ganung sitwasyon? Bakit kailangan saktan ng lalaki yung babae? Kung tutusin, engaged na sila. Dapat nga mas maging submissive ang babae pag ganun. So what will be the problem? Or ano ang problema? Or ano ang naging problema? Ganito guys. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umpisa pa lang, better choose yung babae na talagang hindi ka gaanong bibigyan ng sakit ng ulo. Gets mo? Tandaan mo, you are dealing with a DJ and she's a woman. Sikat siya kahit papano. And she's a DJ with clubs na maraming lalaki pogi or may pera. So, ibig sabihin, pwedeng prone si girl sa mga lalaki or sa mga invitations ng mga lalaking mapera, gwapo, alam mo yun? Yung talagang hinahanap ng bawat kababaihan sa isang lalaki. I'm not saying yun yung naging reason. Okay? Yun yung naging reason kung bakit sila nag-away. No, hindi ko po sinasabi yun. Huwag nyo ako i-quote ha. Sinasabi ko dito kung anong pwedeng maging reason kung bakit nagawa ng isang lalaki yun. Napuno siya for sure. Pero guys, according to, eto guys libro to I think di ko pa nababanggit sa inyo to. Evolution of Desire. Yan. Pwede nyo basahin yan guys, maganda yan. Evolution of Desire. So, more on research yon. Yung libro na yon are more on research about women and men. And also, kasama na din yun yung ano ba yung kinaka-attract ng mga babae, ano ba yung mga ayaw ng babae. Ayan. Hindi lang pati homosexual. Paano yan kasama yan? Heterosexual and homosexual kasama yan. As far as I remember, when it comes to relationship, because since we are talking about the relationship, so syempre may ibang relationship din, tama? So a lesbian relationship, sinasabi doon sa libro na yon na mataas ang domestic violence. Woo! Women have no concept about violence compare sa ating mga lalaki. Tayong mga lalaki, alam natin ang pwedeng mangyari. 'Di ba? Pag na-provoke tayo or pag tinetest tayo ng kapwa nating lalaki, it can be chaos or it can be something more than that, 'di ba? Kaya nga guys, pag nasa bilyaran tayo or sa basketball court, yan, nagkakapigunan, nagkakasaran, we rather not talk or hindi tayo magta-trash talk or wag natin patulan because
we know what's gonna happen next, di ba? So because we have this we know we have the concept of violence. Alam natin na hindi maganda yung pwedeng magawa natin sa kapwa nating lalaki, di ba? So ang babae, they have no concept when it comes to, or they don't have any idea when it comes to violence. That's why it's easy for them to talk. It's easy for them to tell you how stupid you are, or pwede ka nilang saktan, pwede ka nilang duru-duruin. Kasi akala nila, parang sa kanila is a normal showing or express their frustrations and emotions. So hindi pwede yun, Brad, di ba? Para sa ating mga lalaki, pag ginanong ka ng kapwa mo lalaki, alam mo na kagad gagawin mo. Kaya ngayon ang tanong ko, guys, bakit umabot sa ganun? Bakit nagawang saktan ni lalaki si babae? So ito yung sinasabi ko, dun sa libro na yon, ang mas mataas na domestic violence are lesbian relationship. What? Because they don't have any fucking concept when it comes to violence. Correct me if I'm wrong. Sa relationship, alam natin to, guys, tayong mga lalaki hanggat maaari hindi tayo nagsasalita or sinasabi natin tumahimik ka na pag nagkakapikunan na, di ba? Tama na. Especially sa lalaki ba? And how much more sa babae? We have this ego na talagang iniingatan natin, or pride, di ba? Ayaw natin masagasaan ng kahit sino man. Kaya nga, sasabihin natin sa kanila, tahimik ka na, tama na. Let's not talk about that, okay? Kaya nga, guys, sabi ko sa inyo, it's hard to deal with emotional creatures. Kaya nga nagtataka ako sa inyo, ba't gusto nyo marami? Kung sa isa pa lang, yari ka na, mahirapan ka. Okay, ganun na lang. Ulitin ko, huwag kayong pipili ng babae na kung alam nyo, at the end of the day, magsasuffer lang yung mental health dito sa babae na to. Tandaan nyo, guys, prevention is better than cure, di ba? Marami sa inyo kumikilos ng parang gago. What the fuck are you talking about? Para sa isang babae. You are dictating by your emotions because ito kasi yung gusto niya. Tanga, hindi. Yan ang gusto mo. Kasi ang gusto mo mapasaya siya, 'di ba? We are pleasing women because we want to show them na we can be a good partner. No, it's not. What? Ginagawa mo yun kasi you feel good. Gets? Kaya nga mas attractive ang mga lalaking hindi binibigay kung ano ang gusto ng babae. Eto, guys, lagi nyo tatandaan to. Women only want the things that they can have. Gets? Mas gusto ng mga kababaihan, or ang gusto ng mga kababaihan ay yung mga bagay na wala sila. Kaya nga yung iba, kaya nga mas attracted or attractive ang mga kalalakihang may jowa na or taken na, because they are already pre-selected. Gets? Kaya nga pag naalaman nila, sino ba jowa niyan? Napakaswerte naman. Gets nyo yung point? Okay, balik tayo. According to that book, mas mataas yung domestic violence ng lesbian relationship compared sa heterosexual and gay men relationship. What? So sinasabi doon na because women are emotional, tama? And they always operate based on how they feel. So ito, guys, meron din doon, they're talking about sex when it comes to kung sino yung frequent, kung sino yung madalas. Of course, heterosexual. When it comes to sex, mas mataas ang gay men relationship. What? Why? Because kung titignan mo, they are still men. Ibig sabihin, iba lang yung gusto nila. Pero when it comes to sex, yung pa rin yung iniisip nila. Heterosexual, of course, most men want to have sex, di ba? And the least na nag-iisip about sa sex are, lesbian. Why? Lesbian relationship, parang sinasabi doon, very seldom. Or kung sino yung mag-initiate. So they are waiting. Tandaan mo ang babae, kailangan ikaw nag-i-initiate, tama? Bilang lalaki tayo nag-i-initiate ng sex, di ba? Anything, most of the time tayo. Bibihira sa babae nag-i-initiate ng sex, di ba? So, sa lesbian relationship daw, bihira sila mag-make love. That's according to the book. Okay? Okay, balik tayo sa topic natin. Bro, kung alam mo, ulitin ko, kung ang girlfriend mo ngayon may tendency
na maging sakit ng ulo. Or, in a relationship na kayo, she's still posting sexy photos, wearing provocative clothes. Yun talagang hindi nagsasubmit sa'yo. Bro, it's time to say goodbye. Di mo na kailangan ipilit yung sarili mo. So I check yung Instagram ni DJ na babae. So nakita ko doon, may mga two-piece picture siya. Naka two-piece. As in sexy talaga. Well, wala namang masama doon. I'm not saying na ito na naman. Baka magalit na naman yung mga babae dyan. Guys, walang masama. Okay? Pero bawat lalaki may preference. Tama? Ladies, may preference po kami mga lalaki ha. Huwag niyo sasabihin toxic kami ha. Baka mamaya sabihin mo toxic masculinity yan. Sabihin niyo naman controlling kami. Sabihin niyo naman red flag kami pag sinabi namin huwag kayo magsuot ng ganyan. Ladies, pag nasa relationship na kayo, dapat you need to take down all the photos, or you don't need to wear sexy or provocative clothes pag nasa in a relationship ka na. At especially kung ikakasal ka na, 'di ba? Wala namang masama doon, pero syempre ganito ladies and gentlemen, dati may nagtanong sa akin, bakit ba hindi kami pinupost ng boyfriend namin? Samantalang kami post ng pictures namin dalawa, pero siya parang it's seldom, parang pinupost niya lang ako either nakatalikod or wala lang, food lang yung pinupost niya. Bakit ba? Eto, oy, naata, gusto nang sabihin ko. Sa next content ko na lang kaya sabihin. Parang gago. Okay, so ang lalaki, pag talagang nag-commit siya sa'yo, he wants to keep you. Hindi namin papakita kung sino yung girlfriend namin at hindi namin papakilala kung sino yung girlfriend namin, because we want to feel what? Exclusive. O yung exclusivity dapat ma-maintain. Gets? Eto kaya mahirap magka-girlfriend na masyadong kilala eh. Ang sinasabi ko dito is, mas maganda kung hindi ka kilala ng karamihan. Okay? Sa aming mga lalaki, we value yung exclusivity. Gusto namin kami lang. Why? Because we are, fucking territorial. We are providing protection sa inyo. We want to protect you, and not only you, of course, the relationship. Kaya nga guys, kung hindi sumusunod ang babae at ayaw sumunod at alam mong nahihirapan kang pasunurin siya, makipag-iwalay ka na. Kasi it will suffer, or ikaw yung magsasuffer, not only the relationship, even you, because mapoprostrate at mapoprostrate ka. Okay? Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng ibang tao, bro baka nasasakal siya. No, it's not. You know kung anong tama. Pero guys, alam ko sa iba sa inyo, bata pa or hindi pa ganun karami naging girlfriend and wala pa ganong experience kung paano i-lead ang isang babae. Kaya nga kayo nakikinig ngayon dito sa atin is because you want to learn. Tama? May mga babae talaga mahirap pasunurin. Ang tanging pwede nyong gawin is let them go. Why? Kasi bro, hayaan mong ibang lalaki yung sumakit ang ulo sa kanya. Huwag ikaw. Okay? Pero guys, ito yung sinasabi ko, kung sasakit ang ulo mo, ang ibig ko sabihin masakit, okay guys ito, baka magkamali kayo sa pagkakaintindi masakit sa ulo. Masakit sa ulo is sinabi mo na huwag niyang gawin pero ginagawa niya pa rin. Yun yung ibig kong sabihin na you need to let them go. Okay? Pero kung yung babae naman, nakilala mo, matino, ikaw lang ang body count, tapos masakit lang siya sa ulo kasi nga hindi siya ganong naging socialized nung single siya. Tapos naging boyfriend ka, may mga bagay siyang hindi niya rin maintindihan when it comes to relationship. So I'm not saying na pag ganon iwalay mo na. No, it's not. Ang sinasabi ko dito is sinabi mo na wag siya magsuot ng provocative clothes, sinabi mo na wag siya magsuot ng sexy photos, sinabi mo na wala nang gimmick dahil in a relationship na siya, sinabi mo na no more male friends pero same pa rin or ginagawa niya pa rin. Then yun yung sinasabi kong tigilan mo na dahil hindi mo siya or never siyang magsasubmit sa'yo, diba? Kaya nga hiwalay mo na because she doesn't care about you and she doesn't care about the relationship. Maybe all she cares is the value that she gets from you. Okay? So guys, kung nasa sitwasyon kayo na ganun ngayon, come to think of it, mag-isip ka brad, stop wasting your time. Kahit na sabihin na natin na time is our greatest ally because we are a man, diba? Pero sinasabi ko sa inyo na wag nyo pa rin sayangin kahit na mas marami tayong oras sa mga babae.
Kasi, alam mo yun, you may miss the chance to, you know, to find a better woman in your life, or you may miss the chance na matuto pa sa ibang mga kababaihan. Yung sinasabi nga nila dyan, marami naman dyang iba. Tandaan mo, we are the men. We are the gatekeeper of the relationship. Okay? At the end of the day, sila pa rin ang maghahabol sa atin when it comes to relationship. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.